Paano kung magdigmaan ang dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa Asya dahil sa ilang maliliit na isla sa karagatan? Maliit at walang nakatira sa mga islang ito, kaya bakit pa pinag-aagawan? Ang mahalagang detalye dito ay may kinalaman sa estratehikong lokasyon at mga posibleng yaman na taglay ng mga ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nag-aagawa ng China at Hapon, dalawang pinakamalaking ekonomiya sa Asya, para sa mga islang ito, at kung bakit posibleng magdigmaan dahil dito. Saan nga ba matatagpuan ng mga islang ito at anong tawag sa kanila? Sa totoo lang, ang pangalan pa lang ng mga ito ay nagpapakita na ng alitan. Tinatawag ng Hapon ng mga ito na Senkaku Islands, habang tinatawag naman ng China na Diaoyu Islands. May sarili ring tawag ang Taiwan dito, Diaoyu Tai. Nasa silangang dagat China ang mga isla, estratehikong nasa pagitan ng mainland China, Japan at Taiwan. Ang kapuluang ito ay binubuo ng 5 islang walang nakatira at 3 tigang na pormasyong bato. Ang sukat ng mga ito ay mula 0.002 hanggang 3.81 na kilometro kwadrado. Bakit kayang maliliit at walang taong batong ito ang nagiging sentro ng alitan? Upang maintindihan, suriin natin ang kasaysayan ng alitan. Pag-uusapan natin kung paano ito nakaapekto sa ugnayan ng China at Hapon at ang posibleng epekto sa geopolitika kung magkaroon ng sigalot. Simulan natin sa kasaysayan, sa Restorasyong Meiji. Sa kabaratang ito ng kasaysayan ng Hapon, ibinalik ang pamumuno ng emperador at napatalsik ang shogunate at pamahalang samurai noong 1868. Noong 1879, inaneksa ng muling na ibalik na pamahalaan ng Hapon ang lumang kaharian ng Ryukyu. Ang kahariang ito ay nasa mga isla ng Ryukyu, isang malaking kadena ng isla sa timog dulo ng Hapon. Katabi ng pinagtatalo ng mga isla na sa wikang Hapon ay tinatawag na Senkaku. Ang mga isla ng Ryukyu ang naging hangganan ng Imperyong Qing sa China. Nang aneksahin ng Hapon ang kaharian ng Ryukyu, naging opisyal na hangganan ng China at Hapon sa East China Sea ang mga isla ng Senkaku. Ang kaharian ng Ryukyu ay naging Okinawa Prefecture ng Imperyong Hapones. Noong 1885, hiniling ng gobernador ng Okinawa sa pamahalaang Meiji na pormal na isama ang Senkaku Islands sa Okinawa. Tumanggi ang pamahalaan dahil ang mga isla ay nasa hangganan ng China at may mga pangalang Chino na Diaoyu o Diaoyao Tai mula sa dinastiyang Qing. Ang panahong ito ay mapayapa at ang mga isla ay iniwang nagsisilbing hangganan sa ngayon. Magbabago ito noong 1874 sa pagsiklab ng unang digmaang Sino-Hapones. Noong Enero 1875, inaneksa ng Hapon ng mga isla para pamahalaan ng Okinawa. Ipinagtanggol ng Hapon ang ginawa nila batay sa mga survey na ginagawa nila mula noong 1884 na nagsasabing walang nakatira doon, kaya tinuring itong terra nullius o lupang walang nagmamay-ari. Sa huli, natalo ang Tsina sa unang digmaang Sino-Hapones. At noong 1875 nilagdaan ang kasunduan sa Shimonoseki. Dahil sa kasunduang ito, napilitang isuko ng China ang Taiwan at mga kaugnay na isla sa Hapon. Hindi tinukoy ng kasunduan kung aling mga isla ang kasama, kaya naging batayan nito ng pag-aangkin ng China at Taiwan na tatalakayin natin mamaya. Dahil dito, nanatiling hawak ng Hapon ang mga isla hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945. Matapos matalong imperyal na Hapon at iba pang mga kapangyarihang Axis sa ikalawang digmaang pandaigdig, kinuha ng Estados Unidos ang kontrol sa mga isla. Noong 1952, isinuko ng Hapon ang soberanya sa Taiwan at sa mga kaugnay na isla na nakuha nila noong 1875. Naging mahalaga lang muli ang mga isla noong huling bahagi ng dekada 60. Noong 1969 natuklasan ng UN Economic Commission for Asia and the Far East na may potensyal na langis at gas sa mismong lokasyon ng Senkaku Islands. Dahil dito, hiniling ng Japan, kaalyado ng kanluran, na ibalik ng pamahalaang Amerikano ang kontrol sa mga isla. Noong 1971, ipinasa ng Senado ng US ang Okinawa Reversion Treaty, kaya noong 1972, ibinalik ng Estados Unidos ang mga isla sa Japan. Muling ginawang bahagi ng Okinawa ng Japan ang mga ito. Bago ang dekada 70, hindi pa opisyal na inaangkin ng China at Taiwan ang mga islang ito, at ginagamit pa nila ang Japanese na pangalan ng mga ito sa kanilang pahayagan at opisyal na dokumento matapos ang 1945. Gayunpaman, nagsimulang maghain ng pag-aangkin ng Tsina sa mga isla noong 1971. Pero bakit na yun lang? Malamang ay dahil sa mga potensyal na reserba ng langis na natuklasan ng UN noong 1968.
May isa pang makasaysayang salaysay na gamit ng Tsina sa kanilang pag-aangkin. Ayon sa Tsina, ang sigalot ay dahil sa imperial na pamana ng Hapon. Dagdag pa, ayon sa Tsina, hindi nila nakuha ang mga isla matapos matalo ang Hapon sa ikalawang digmaang pandigdig dahil abala sila sa digmaang sibil ng Tsina. Matapos ang digmaan, napaalis ng Partido Komunista ng Tsina ang Demokratikong Kuomintang papuntang Taiwan noong 1949. Noong 1972, hindi lang Partido Komunista ng Tsina, kundi pati Demokratikong Republika ng Tsina, Taiwan, ang nag-angkin ng soberanya sa mga isla. Ipinapahayag nila ang kanilang mga punto gamit ang ilang mahahalagang argumento. Suriin natin ang makasaysayang pag-aangkin ng Tsina sa mga isla. Ayon sa salaysay, nadiskubre ng Tsina ang mga isla noong 1372. May naitalang maagang ulat tungkol sa mga isla na tinawag na Diayutay noong 1403. Mula ito sa aklat ng Tsina na paglalakbay kasama ang malakas na hangin kung saan itinukoy ng mga manlalakbay ang mga isla habang dumadaan mula Fujian papuntang kaharian ng Ryukyu. Noong 1534 isinulat ng Dinastiyang Ming ang pangalan ng mga isla sa talaan ng pagbisita ng sugo ng emperador sa Ryukyu. Ginamit ito bilang hangganan sa dagat, laban sa mga piratang Hapones. Pagkatapos ng unang digmaang Sino-Hapones, nilagdaan ng natalong Dinastiyang Qing ng Tsina ang kasunduan ng Shimonoseki noong 1875. Gaya ng nabanggit, hindi tinukoy ng kasunduan kung aling mga isla malapit sa Taiwan ang ibibigay sa Hapon. Ginamit ng Tsina at Taiwan ang kalituhan at pagtanggi ng Hapon bago 1874 bilang isa pang basehan sa pag-angkin ng mga isla. Sabi nila, kinuha ng Hapon ang mga iyon dahil sa digmaan. Sinasabi nilang, sinamantala ng Hapon ang kalabuan ng kasunduan ng Shimonoseki parang kinin ng mga isla. Ayon sa Tsina at Taiwan, ang mga hakbang pangkomersyo noong 1876 at pagbili ng pamilya Koka noong 1930 ay panloob lang na kasunduan ng Hapon. Sabi nila, walang epekto ang mga galaw na ito sa legal na estado ng mga isla. Noong 2012, inimbitahan ng Tsina ang Taiwan na magtulungan para lutasin ang alitan sa mga isla sa pagitan nila at ng Japan. Tumanggi ang Taiwan kaya lalong gumuno ang sitwasyon. Tandaan na matagal nang may sigalot sa soberanya ang Tsina at Taiwan ukol sa isla ng Taiwan. Ayon sa isang iskolar na Tsino, ang dating kaharian ng Ryukyu ay malaya at hindi sakop ng imperial na Hapon. Ngayon, tatalakayin natin ang pag-aangkin ng Hapon sa mga islang ito. Ito ay nakabatay sa mga makasaysayang katotohanan at mga pag-angkin ayon sa pandaigdigang batas. Ang opisyal na paninindigan ng pamahalaan ng Hapon ay ang mga isla ng Senkaku ay nasa lehitimong kontrol ng Japan. Iginit ng Hapon na walang naninirahan at walang ebidensya ng kontrol ng Tsina sa mga isla bago 1875. Kinokontra ng mga iskolar na Hapones ang pag-angkin ng Tsina na nakontrol ng Dinastiyang Ming ang mga isla. Gumamit sila ng tala noong 1600 at 17 na nagpapakitang hindi kontrolado ng Tsina ang mga isla, kahit pinangalanan nila ang mga ito. Isa pang tala mula sa Dinastiyang Ming ang naglilimita ng teritoryo nito sa Dongyin at mga isla ng Liangchong. Ang dalawang isla ay nasa mga 40 kilometro mula sa silangang baybayin ng kalupaang Tsina. Mas malayo ang mga isla ng Senkaku, nasa 330 kilometro mula sa baybayin ng Tsina. Kung susundin ang lohikang iyon, malayo sa impluwensya ng Dinastiyang Ming ang mga isla. Bumalik tayo sa mga komersyal na hakbang ngayon. Isang residente ng Okinawa ang nakakuha ng karapatang umupa para magsagawa ng mga gawaing pang-ekonomiya noong 1876. Nagdala siya ng higit 200 manggagawa at naglunsad ng negosyo tulad ng pangingisda, pagpapalaki ng baka at paggawa ng pantalan. Mahalaga rito na binigyan ng pamahalaang Meiji ng legal na pahintulot ang isang tao na gamitin ang mga isla na nagpapakita ng aktual na kontrol ng Japan. Sabi ng Japan, 1972 lang nagsimulang maghabol sa mga isla ang China at Taiwan. Ito ay matapos matuklasan ng UN ang posibleng langis at gas sa ilalim ng dagat ng mga isla. Sa madaling salita, mula noong 1972 direktang pinamahalaan ng Japan ng mga isla. Halimbawa, nagtatag sila ng mga patrol at pagpapatupad ng batas sa paligid ng mga isla para protektahan ang mga ito laban sa ilegal na pangingisda. Nagpataw ng buwis ang gobyerno sa mga may-ari ng pribadong isla ng Kubo. Pinamamahalaan ng gobyerno ang ilang isla bilang pag-aari ng estado, gaya ng Taisho at mga isla ng Otosari. May mga pananaliksik din na suportado ng estado sa mga isla. Nang ratipikahan ng Japan ang UN Convention of the Law of the Sea noong 1970, nagtatag ito ng eksklusibong sonang ekonomiko sa paligid ng mga isla.
Noong 2005 muling pinagtibay ng pamahalaan ng Hapon ang soberanya nila sa mga islang ito. Noong 2012, isinabansa ng Tokyo ang mga isla. Ano ang masasabi ng Estados Unidos sa kasaysayang ito? Pagkatapos ibalik ng US ang mga isla sa Japan, kinilala lang ito ang administratibong kontrol ng Japan at hindi naglabas ng malinaw na posisyon sa soberanya ng mga isla. Pero palaging tinututulan ng US ang teritorial na pag-aangkin ng China sa mga isla. Kasama sa 1,960 US-Japan Security Treaty, ang mga isla bilang teritoryong pwedeng ipagtanggol ng Japan ayon sa Artikulo 5. Kaya, nasaan na tayo ngayon? Pagsapit ng 2026, hindi pa rin natatapos ang sigalot at tumaas pang tensyon nitong mga taon. Noong 2025 halos araw-araw, 357 araw, nagpapatrolya ang Chinese Coast Guard sa mga isla. Ang mga bangka ng Coast Guard ay umabot hanggang 12 nautical miles mula teritoryo na tubig ng isla. Iyan ang hangganan ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Ito ay isang pagsisikap hindi lamang upang igiit ang kanilang dominasyon sa mga isla, kundi para rin hadlangan ng Taiwan sa paggawa ng mga susunod pang hakbang tungo sa kasarinlan. Mahalaga ang lokasyon ng mga isla dahil malapit ito sa Taiwan. At mahalaga ito dahil sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Beijing at Tokyo. Sinabi ni punong ministro ng Hapon, Sanae Takaichi, na posibleng makialam ang Japan kung lusubin ng China ang Taiwan. Sa nakalipas na 5 taon, ang China ay nagsasagawa ng humigit kumulang 100 pagpapatrolya bawat taon sa paligid ng mga isla. Nagpadala rin ng Beijing ng mahigit 500,000 nasasakyang pandagat at 6,000 nasasakyang panghimpapawid sa paligid ng mga isla. Malalaki rin ang mga barkong ito ng pagpapatrolya. Mula 2019 hanggang 2025 dumoble ang laki ng mga bangka. Noong 2025, 22 barko ng China ay mas mabigat sa 3,000 tonelada. 8 dito higit 5,000 tonelada at 2 lampas 10,000 tonelada. Mabigat din ang kanilang mga armas at ang iba ay may 76M na kanyon pandagat. Ipinapakita nito ang pagtaas na aktibidad ng Chinese Coast Guard at hukbong dagat ng China sa East China Sea. Ayon sa Reuters, estratehiya ito ng Beijing para ipakita ang kapangyarihan nila sa rehiyon. Nakababahala ang pagdami ng pagpapatrolya ng China dahil nilalabag nito ang batas internasyonal. Isang bansa lang na may pag-aangkin ang pwedeng magpatupad ng batas sa sariling EEZ. Nagkaroon na ng ilang sagupaan sa mga isla sa nakalipas na 15 taon. Noong 2010 bumangga ang bangkang pangisda ng China sa mga barko ng Hapon malapit sa mga isla. Inaresto ng Japanese Coast Guard ang kapitan ng bangka at nagdulot iyon ng krisis diplomatiko. Noong 2012, binili ng pamahalaan ng Hapon ang ilang isla. Dati, pagmamay-ari ito ng mga pribadong mamamayan ng Hapon. Nagpadala ang Tsina ng mga barkong nagbabantay. Noong Disyembre, 2025, parehong inangkin ng Tsina at Hapon na napalis nilang barko ng isa't isa sa karagatan. Sinabi ng Tsina na napaalis nilang iligan na bangkang pangisda ng Hapon. Sinabi ng Hapon na nahuli at napaalis nila ang 2 barko ng Coast Guard ng China na lumalapit sa bangkang pangisda. Noong Disyembre 2025, gumawa si punong ministro Takaichi ng isa na namang matapang na hakbang. Inanunsyo niya na magpapadala ang Hapon ng mas malalaking barkong nagpapatrolya sa paligid ng mga isla ngayong taon. Nagpaplan ng Hapon ng estratehikong depensa kasama ang mga pangunahing kaalyado sa Indo-Pacific tulad ng US, South Korea, Australia at India. Hindi nagustuhan ng China ang mga pahayag ng punong ministro ng Hapon tungkol sa Taiwan at ang pagtaas ng gastusin ng kanyang gobyerno sa depensa. Naglunsad ang Beijing ng kampanya na inilalarawan ang mga hakbang na ito na parang pagbabalik ng militarismo ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng sigalot sa pagitan ng 2 makapangyarihang bansa sa Asya. Kasama rin sa kampanya ng China ang paghikayat na huwag maglakbay patungong Hapon. Plano rin ng Beijing na dagdagan ang pagpapatrolya sa Okinawa at sa paligid nito, kabilang ang mga islang ito. Mataas ang tensyon sa paligid ng Senkaku o Diaoyu Islands. May isa pang maliit na isla na nadadamay sa alitan ng China at Hapon. Ang Yonaguni, isang liblib na isla sa pinakakanlurang bahagi ng Hapon. Napakalapit nito sa Taiwan, mga 70 milya lamang mula sa silangang baybay nito. Dahil dito, nasa mismong unahan ito ng tumitinding alitan ng China at Hapon. Malapit din sa islang ito ang Senkaku Islands, mga 80 milyang pandagat sa hilaga-hilagang kanluran ng Yonaguni. Kamakailan lang ay sinimulan ng Hapon na patibayin ang isla. Ginagawa itong isang himpilang militar. Nagpadala ang gobyerno ng Hapon ng sundalo at nagtayo ng radar towers at imbakan ng bala sa Yonaguni. May mga puwersya at kagamit ang Amerikano sa isla na, kasama ng katapat na puwersya ng Hapon,
ay maaring humarang sa mga barkong pandigma ng China papasok sa bukas na karagatang Pasipiko. Kamakailan, nagsagawa ang China ng mga ehersisyong militar na may aktual na putukan sa paligid ng Taiwan. Ipinapakita nito ang lakas ng militar at hukbong panghimpapawid ng China at maraming aktibidad malapit sa Yonaguni. Ang isla na ito, kasamang mga isla ng Senkaku, ay mahalagang paalala ng seguridad ng Hapon ay malapit na konektado sa seguridad ng Taiwan. Agad tumugon ang Hapon sa banta? Planong taasan ang gastusing militar ng 2% ng GDP ngayong tagsibol. 2 taon mas maaga sa plano. Plano ng Hapon maglagay ng mga medium-range na misil laban sa sasakyang panghimpapawid sa Yonaguni laban sa posibleng atake ng China. Kasama ito sa layunin ng Hapon na palakasin ang mga isla ng Okinawa laban sa China na tinatawag na Self-Defense Forces. Tanong, sakop din ba ng mga isla ang Senkaku? Tinawag ng Sina na delikadong plano at tinakusa ng Hapon ng pag-uudyok ng military confrontation. Determinado pa rin ang Hapon na armasan ng mga isla sa hangganan nito. Kasama sa paghahanda ang planong paggawa ng mga silungang nasa ilalim ng lupa sa mga isla ng Okinawa na kayang maglaman ng higit 200 tao. Nagsasagawa ang opisyal ng Hapon ng evacuation drills at inihanda ang mga residente para sa mga refugee mula Taiwan. Ngunit hindi masaya ang mga taga-Yonaguni sa militarisasyon ng isla. Kung totoo man ito o hindi, malalaman pa. Ipinapakita lang ito na kahit ang pinakamaliit na isla ay maaring magkaroon ng napakalaking epekto sa geopolitika. Nakasalalay sa kaligtasan ng mga islang ito ang seguridad ng Hapon. Kung magpasyang Hapon na armasan ang walang taong Senkaku Islands, maaari itong magdulot ng kapahamakan sa anumang diplomatikong pagsisikap na maresolba ang kanilang alitan sa soberanya. Ang maling galaw sa Yonaguni ay pwedeng magdulot ng digmaan sa pagitan ng China at Hapon. Ang mga isla ay sumisimbolo ng maselang geopolitikang balanse sa Asia-Pasipiko. Itong dahilan kung bakit napakahalaga ng kapayapaan at katatagan doon upang maiwasan ang isang mapaminsalang sitwasyon.